Bakit pa kayo mag-mini trial? Bakit pa kayo manghahanap ng mga ebidensya kung malakas na pala ang kaso, no? Ang ibig sabihin yan, meron kayong ibang pakay. Yung ibang pakay ay hindi na naaayon kasi sa ating 1987 Constitution. Nang abuso kayo. Kaya nang abuso kayo, kami naman ng mga abogado, Attorney Torion, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney JB Hinlo, si Attorney Raul Lambino, no? At iba pang mga abogado, si Attorney Martin Delgra, no? Dudulog kami sa Korte Suprema kasi hindi na ninyo ginagawa kung ano ang dapat na gagawin sa impeachment complaint. Kaya kailangan kaming mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Breaking news mga kaibigan, ayan po, Attorney Torion nagsalita na. Ayan ha, dahil sa katangahan ninyo. Itong kasi si Ursula kaya nga marami nagka-question dyan kung abogado ba talaga ito dahil parang wala yata siyang alam no? Parang hindi niya alam ang konstitusyon kasi naka-base kasi mga kaibigan ang impeachment natin ngayon sa 87 Constitution. Dapat alam nila yan. Kasi yung mga abogado na yan, matatagal na sila Di ba? Kahit nga yung bagong abogado, alam na alam yung rules and mga proceedings diyan sa House, no? With regard sa impeachment. Kaya po itong si Attorney Torion, mga kaibigan, nagsalita na. Sabi niya, dahil sa katangahan ninyo, kaya kami nag-file ng petition sa Supreme Court. Karamihan po nag-file ay ang mga magigiting natin ng mga abogado na galing pang Mindanao. Sabi nga ni Attorney Torion, huwag nyo kaming sisihin. Sisihin nyo mga sarili ninyo. Dahil hindi nyo ginawa ang tama. Hindi nila sinunod ang due process. Kumbaga mga kaibigan, nag-bend the law po sila. Like for example, ang mini trial. Kahit hindi ka abogado, kahit ikaw isang ordinaryong Pilipino lamang, alam mo na hindi talaga pwede yun kasi nga automatic yan Ang trial po dapat na nangyayari yan sa Senado, hindi po yan nangyayari sa Kamara. Ganun po dapat ang proseso dyan. Kaso lang, dahil nga sa katangahan, sabi nga ni Attorney Torion, ayun, napakalaking mali po yan. Kasi pag ginawa nila yan, ang ibig sabihin po niyan mga kaibigan, meron po silang agenda or hidden agenda. Ibig sabihin, may gusto pa silang gawin. Like for example, yung fishing expedition. Kasi kung talagang ang sinasabi po ni Attorney Torion, kompleto naman pala kayo. Sabi nyo, meron kayong mga ebidensya. May probable cause kayo. Pero bakit pinapatagal ang impeachment? Bakit ang balita po mga kaibigan, paabutin daw ito ng 2 buwan? Alam naman natin na nagkaroon po ng impeachment itong si Junior, no? Marcos Junior. Biruin nyo, 3 days lang mga kaibigan, tapos na po ang impeachment. Binasura agad. Hindi na po umabot sa plenary. Pero pagdating po kay Vice President mga kaibigan, iniba po nila ang proseso. Hindi nila sinunod yung tinatawag natin na due process. Kumbaga mga kaibigan, ang tawag dyan, walang fairness Di ba dapat gayahin din nila yung ginawa nila kay Marcos Jr. Kasi para pantay-pantay po. Pero ang ginawa nitong mga pulpul na mga politiko na sabi nila mga abogado daw ay mukhang nilihis po nila guys ang tamang proseso. Kaya nga marami nagki-question dyan lalo na yan lalo na yan dyan kay Ursula. Ang dami nag-question sa kredibilidad niya kung talagang abogado ba siya kasi nga parang wala siyang alam
Lalo na yung isa pa, yung si, ano ba yung pangalan ng isa dyan? Si Redon? Isa pa yan. Marami ding nagque-question dyan kasi ayon po sa isang magaling na abogado, mga kaibigan, magaling din naman daw yan si Redon. UP graduate nga daw yan eh. Pero bakit parang iniba nila lahat ang proseso? Ito basahin lang po natin. Galing po ito sa Inquirer.net. Lawyers seek to stop impeachment hearings versus Sara Duterte. Ang nakalagay po dito, a group of lawyers led by Estrelito Torreon asked the Supreme Court on Friday to declare as unconstitutional the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte at the House of Representatives. Unang-una sa lahat po, nagkaroon na kasi ito ng desisyon. Nung 2025, nag-file po sila ng impeachment, mga kaibigan, laban po kay Vice President Sara Duterte at minalas po itong mga crocodiles na to, itong mga buaya na to, dahil nagkaroon po ng final decision ang Supreme Court at unanimous, ang boto, majority. At dineclare nila na unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara Duterte noong 2025. Kaya ngayong 2026 po, mga kaibigan, eto na naman sila. Nag-file na naman po sila ng another impeachment, pero this time, guys, mukhang mas malala po ito sa 2025. Dahil para po ang nangyari, rehash. Parang inulit lang lahat, tapos may dinagdag lang silang konti. Kaso lang, ang problema po, mga kaibigan, eto na naman po sila, guys, sa kanilang mali. Hindi na naman po nila sinunod ang payo ng Supreme Court. In a 186-page petition, Torreon and lawyers Victor Rodriguez, Martin Delgra III, G.B. Bondoc, Raul Lambino, Luna Acosta, Manlitok, and 4 others filed petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order or writ of preliminary injunction against the House and its Committee on Justice chaired by Batangas Representative Gerville Luistro. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mayayari po dito si Ursula, guys. Pag ito po ay nag-granted ng Supreme Court, wala na. Hindi na po nila ito mauulit. Kasi pag na-granted po ang injunction kasi yan yung other term ng TRO o yung tinatawag nating temporary restraining order, wala na po talaga silang magawa dyan, mga kaibigan. Dalawa pa nga yung nila dyan certiorari sa prohibition with prayer, ibig sabihin ng prayer, nag-request po sila ng issuance para po sa TRO. Ewan ko lang po kung makakalusot pa sila dito. Kaya nga, ang sabi ni Atty. Torreon, hindi nyo kami masisisi. Sisihin nyo ang mga sarili ninyo. Kaya kami dumulog sa Supreme Court dahil nga sa inyong katangahan. Ayon, sa pool. Ito the Davao-based Torreon, who also served as counsel of jailed televangelist Apollo Kibuloy and absentee Senator Rol Bato de la Rosa, said he and the 9 other applicants or appellants filed a petition as citizens and taxpayers as they are not part of the Duterte's legal team in the impeachment proceedings. The petitioners argue that the Justice Panel committed grave abuse of discretion amounting to lack of access of jurisdiction when it declared the 3rd and 4th impeachment complaints against Duterte as sufficient in form, substance, and grounds. So, napakaklaro Kung meron po silang, kung kumpleto na po sila, guys, mga kaibigan, kasi dineclare po nila ito ng sufficient in substance sufficient in form, substance, and grounds. Dineclare ito ni itong si Ursula. Ursula ang tawag Pero ang tanong nga dito talagang kung kumpleto na pala kayo, meron na pala kayong mga ebidensya dyan, hawak na ninyo, bakit kailangan nyo pa itong patagalin? At mukhang meron po kayong masamang plano. Diba? May ganun yung dating So, basahin na po natin. The first complaint, which was endorsed by the Makabayan Bloc, was set aside
for supposedly violating the prohibition on the filing of more than one impeachment case against the same official within 1 year. The second complaint was withdrawn by Kiko Aquino D to support the third complaint, which he said had the same allegations. Among the alleged grounds for impeachment cited in the third and fourth complaints were culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. So, ang dami nilang pasikot-sikot eh. Pero kung tutuusin mga kaibigan, hindi naman talaga nila mabigyan ng factual na evidence eh. Wala silang konkreto eh. Kumbaga, itong mga sinasabi nila mga kaibigan, hindi pa nila ito nakukuha eh. Kung tutuusin hindi pa nila ito mailalabas dahil alam ko kulang eh. Alam ko kulang talaga ito eh. Nagkukunwari lang po sila mga kaibigan para sabihin na meron po silang mga evidence. Ayan meron pang nakalagay ito, misuse of confidential funds, corruption and bribery, unexplained wealth, and failure to disclose all properties and interests in their statement of assets, liabilities, USAL-N, and alleged high crimes of sedition and insurrection. Kahit nga itong sedition at insurrection, wala to eh. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga ito napatunayan eh na meron pong nagbabanta itong si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Sa buhay po ni Tambaloslos saka si Bangag saka itong si Lisa Tanas. Kasi kung papanoorin mo yung video, hindi naman siya direct eh. 'Di ba? Parang lang yan eh, parang nagbabanta po if ever na siya ay magurgur din, no? Parang ganun yan eh, pero wala namang kasing crime dun eh. Pero bakit po nila ito sinama? Ayan alleged high crimes daw. Biruin nyo, high crimes. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. So, yan po ang sinasabi ni Torion mga kaibigan, na talagang nakikita niya po na meron talagang something dito. Meron po silang niluluto eh. Kasi kung papaabutin po nila ito ng 2 buwan, malamang sa malamang po mga kaibigan, sa Mayo pa po ito magpo-prosper. So what the committee could not sustain through lawful threshold review, it sought to preserve through procedural overreach. So ito po, basahin lang po natin yung grounds for plea, para at least meron din kayong idea. Ang nakalagay dito, in the petition, Torion contended that the House panel erred in trying to cure defects in the complaints through a fishing expedition. Yun talaga ang number one na contention kung bakit po sila nag-file ng petition, dahil nga guys, meron pong clear and present fishing expedition. If a complaint is insufficient in substance at the start, it must be dismissed rather than bolstered. Ibig sabihin guys, dahil wala nga silang makita, wala talaga silang makita eh. Kailangan ma-dismiss ka agad to. Second, Torion said the complaints merely relied on conclusions and suspicions rather than a direct recital of justiciable facts linking the Vice President to specific offenses. Ibig sabihin, kung sa Tagalog pa mga kaibigan, i-summarize natin, wala talagang direct na para maglilink po kay Vice President Sara Duterte sa isang mga specific na mga offenses. Dahil lahat po ng ginagawa nila ngayon based lang po sa kanilang conclusions, kasi pag sinabi mo conclusions, opinion and suspicions. Ibig sabihin, puro lang po haka-haka, wala talagang factual. So hindi pwede yan. Hindi yan tatayo sa korte. It cannot rest on labels, suspicions, hearsay, unauthenticated materials, and investigatory speculation. Klaro ha? Klaro. Third, the applicants or the appellant said there was a procedural overreach when the committee during a hearing on March 25 approved motions to subpoena bank records and documents from the National Bureau of Investigation among other materials. Ibig sabihin guys, 'di ba? Gusto nilang isubpoena yung mga bank records, ang mga documents na alam naman natin mga kaibigan na hindi po pwede 'yon hanggat wala pong proper na investigation or proper impeachment. Kasi hindi pa naman talaga nag-uumpisa yan eh. Kumbaga pinapatagal nga nila eh. So the act exceeded the committee's constitutional role of screening cases, he said. The appellants complained that the House issued subpoena for Duterte Salen
from 2007 to 2025 and the NBI's investigation report on the supposed threats the Vice President made against President Marcos, Lady Lisa Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez in November of 2024. So, yan talaga ang main nila na tinatarget itong threat, no? Yung parang may pagbabanta yung sa buhay daw ni Marcos, ni Lisa at saka itong si Martin. Yun talaga yung pinaka-main nila na na gusto nilang i-push para magkaroon po sila ng malakas na kaso, no? Or probable cause sa impeachment. Yun talaga ang gusto nilang i-portray, no? Pero mga kaibigan, ito po ang kanilang pinakamalaking pagkakamali, yung tinatawag na mini trial remarks or mini trial. Ito yung sinasabi ni Torion na ito po, no? Torion argued that the materials and documents being sought from the Ombudsman, NBI, and the Commission on Audit were pieces of evidence outside the complaints. Another issue that triggered the filing of the new petition was Luiso's earlier statement describing the impeachment proceedings in the House as mini trial. Ayun, huli siya. Siya pala ang nito. Ayan siya pala ang nagsabi. Galing pala sa kanya, mga kaibigan, itong term na mini trial, kasi ayaw nilang aminin Ayaw nilang aminin na galing daw sa kanila itong term na to kasi bawal to Kumbaga hindi to pwede sasabihin mo mini trial. Or kung kahit ano pang tawag sa mga trial na yan, bawal yun. Dahil dapat nangyayari lang yan sa Senado. So, ito pa nga basahin po natin The 87 Constitution mandates that trials be held in the Senate, and the House indeed overstepped in boundaries and is conducting its own mini trial, which is not, to our humble mind, within the contemplation of the 87 Constitution, insofar as the function of the House of Representatives, specifically the Committee of Justice, is concerned. Ibig sabihin, ulitin ko nga sa inyo, hindi talaga siya pwede. Pwede lang po ito, mga kaibigan, sa Senado. Yan po ang mandato na nakasulat sa 87 Constitution. Klaro po. Nasa batas, guys, nakasulat. Pero bakit hindi sinusunod? Di ba? Dapat sundin nila. Yan po ang ating update po dito, mga kaibigan, sa mga magigiting po natin ng mga abogado na nag-file na po ng petition for certiorari and prohibition, at of course with the prayers na the issuance of yung tinatawag natin na TRO or temporary restraining order, injunction, para po, mga kaibigan, mahinto na po itong impeachment ng ating Vice President Secretary. Yes! Panalo, mga kaibigan, once again, maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers natin, mga avid listeners, viewers, at siyempre ang ating mga members po. Marami na po tayong members. Sa mga hindi pa po nag-like and subscribe dyan, pakipindot lang po dyan, mga kaibigan. Maraming salamat.